us, sa vloggers, sa Pilipino, sa mga Duterte, but more on sa Filipino. Habang sila ay ginagastos ang pera ng bayan, nasabwat pati ang mga kaparian. Putangin na parang ayaw ko nang maging Katoliko. Kung ganito lang naman ang mga paring mga jejemonyo. Alright, so about that later. Breaking news ito, actually kahapon, mga kababayan ay may tumawag sa akin. Sino yung tumawag? Okay, of course, concern na concern, ito ay taga-Ayala, Alabang. So, nung tumawag siya sa akin, chinek ko yung balita, wala pang balita about dun sa sinabi niya. Pero, ano ang nangyari? Ayon sa ating puting ahas na taga-Alabang, Alabang na naman, di ba? May naganap nung nakaraang araw na pag-grade ng mga kapulisan. Okay? Na mga kapulisan, team effort. May PIDEA sa isang manufacturing ng pulburon manufacturing. Remember? Ang BFF ni Marcos Jr. na si Mark Anthony Sayarot sa Alabang din nahuli. 2 bahay ang nirentahan niya doon at yan ay nakalagay sa media, but recently this year ay napawalang sala si Mark Anthony Sayarot. So a few days ago, lingid sa kaalaman ng taong bayan habang abala ang mga buwaka ng Jeremes sa Congress at ang kanilang mga alipores sa media. Kayo naman mga jutang Jeremes, so, mga media kayo, hindi nyo ginagawa inyong trabaho. Ito ay ayon sa ating informante na nagkahulihan doon sa Alabang. Pero ano nangyari? Ang ginawa po ng drug lord o ng pulburon lord ay ipinagmalaki pa na BFF o kaibigan niya si Liza Tanas. Ano ang nangyari? According to our source, tumawag itong pulburonic lord. Hindi pa lang pinangalanan kung sino yung pulburonic lord. Pero one thing ang sigurado, ang ating informante ay tumawag kay Liza Tanas at kay Bangag. Warn kay Liza Tanas na eto, inuli ako, dinadampot ako dito, dadadagawan mo ng paraan. Ano ang nangyari? More on ganun ang conversation according to our source. Then, alam nyo ba? Alam ng media ito. Kasi, ayon sa ating informante, may kasamang media doon sa Alabang. So, ang ginawa, pina-stepleran ang bunganga kung sino man yung media na yon. Ang ginawa ni Liza Tanas, according to our source, pinadalhan pa ng security. Ang ginawa ni Bangag Jr. at ni Liza Tanas, pinadalhan pa ng security PSG itong nahuling drug lord ayon sa ating source, mga palangga, ayon sa ating puting ahas. Kaya nga, sabi ko sa inyo, hindi ka ba magagalit habang ang mga media na inimbitahan, may mga matitino pa tayong PIDEA dyan eh. Okay? Na mga pulis, akala nila siguro, okay, according to our source, hindi nila alam na may kaugnayan ang pulburon lord kay Liza Tanas at kay Bangag o kakilala. Kaya nung nahuli, ay tumawag lang kay Liza, nagmalaki pa ang pulburon lord. Nagsiga-sigaan pa daw doon. Kaya sabi ko, saan pupulutin ang taong bayan? Tumawag sa bangag na gobyerno at pinadalaan ura-urada ng PSG o ng security. Sino ang nagbabayad ngayon para sa security? Taong bayan, PSG. Alam mo, talagang double, triple, trouble, quadruple trouble ang nangyayari sa Pilipinas. Walang mahuhuling drug lord, pulburon lord. Kasi nga, paulit-ulit natin, magkasabwat sila. Kayong mga taga-Alabang, alam nyo to. Ang nahuling pulburonic manufacturer, alam din ng media ito, mga kababayan. Hindi lang isang media. Maraming media na nandoon kasi alam nyo naman,
ay kinukontak yung media. You know that already. Pero dahil tumawag kay Lisa Tanas, ngayon, magwawala na naman, mag-project na naman si Lisa Tanas. At kay Bangag Jr., na hinuli nga yung kakilala nila, ayun, pinatahimik, pinashut up ang mga bunganga ng media. Ngayon, bayan kong mahal, mga palangga ko, saan kayo hahantong? Dahil itong mga drug lords ito, itong mga pulboronic na ito, si Lisa Tanas na, si Bangag Jr. na ang nagpapatakbo. Kaya nga sabi ko dun sa informant ko kahapon, sabi ko sa kanya, hindi kaya si Sayarot na naman ito? I know na. Was it? Yeah. Sabi ko, hindi kaya si Sayarot na naman ito? Kasi napawalang sala na yun eh. Ang sabi ng ating informante, wag lang muna magbigay ng pangalan, pero ang sabi, sabihin mo yan, kausapin mo ang mga kongresista, ang mga putang ina, na mga politiko na wala nang pinag-usapan dyan sa Congress, sa Senado, kundi ang mga Duterte. Kahit awayin nyo yung mga Duterte, kung tutuusin, wala kaming pakialam, mag-away kayo ng mag-away. Pero ang problema, naaapektuhan ang bayan. Sabi ko nga, kahit palangga, mga kababayan, harasin nila ng harasin ang mga Duterte, which yan ang ginagawa sa atin. Hindi yan ang magsusolba ng problema, ng kagutuman, ng wakawalan ng trabaho, mataas na kuryente, mataas na bilihin, walang panganda sa Pasko. Hindi yan, kahit ubusin nilang hantingin ang mga Duterte, hindi yan makakapagbigay ng kaalwanan ng mamamayang Pilipino. Pero ang pagpapadala ng PSG, ng security, mga buwaka ng ina kayo ang PSG, magsalita kayo, mga inayupak kayo. Isang boton, Adictos Benedictus Marcos Jr., yung mga pukin ng inang mga hayop na yan, susunod-sunod kayo dahil you have to follow your commander-in-chief. Sabi nga ni, sino to? Si Au Browner. Diba? Kailangan nila sundin yung nakaposisyon o yung posisyon katulad ni Bangag. Susundin mo, kahit inuutusan na kayo mga inayupak kayong mga wala kayong pagmamahal sa bayan, na huwag i-report, sinungalingalan yung bunganga ng mga media, huwag i-report yung naganap na raid sa Alabang, at pinadalan pa ng security, ganun kayo ka-traidor sa bayan nyo, mga inayupak kayo, wala na kayong ginawa kundi Duterte. Alam na namin na ang target nyo Duterte. Bakit kailangan pabadalhan ng kahit na hindi bakit kailangan, alam nyo to, ang pulburon ay sumisira sa kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino na ito ay ginagamit nila at kasama ang kanilang pamilya. Bawat adiktos na mga kabataan, tatay, nanay na nalulong sa pulburon dahil pulburonic lord na mafia na si Bangag Jr., kartel ng pukin ng inangahayop na yan. Ngayon, bawat pamilya, kayo ay para mga nauubos na kandila dahil sa problemang ibinibigay sa inyo ng pulburon na ang protector si Lisa Araneta Marcos aka Satanas, kidnapper pa, at si Marcos Jr. Now, eto mga putangay na mga pare na ito na nag-file ng impeachment, third impeachment kay Sara Duterte, kay Inday Sara, anong pagsasalarawan nito mga palagay? Itong mga hinayupak na pare dyan, maari yan ay nasungal-ngalan na ng pera ng bayan gamit ang mga rebelding makakaliwang grupo. Bakit ka? Di ba may tinatawag tayong separation of state and church? Pero may karapatan ang mga pare na magsalita patungkol sa nangyayari o na nararanasan ng mga taong bayan. Okay na sana yon. Now, sige, dahil
Yun ang paniniwala nila na may 125 million na confidential fund, yung ano yan? Binabato nila kay Inday Sara na ipaliwanag na, pero yun ang target nila. Sabi ko sa inyo, last year pa lang, ako ang pinakaunang nagsabi sa inyo na ang natatargetin ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ni Martin Romualdez, ang mga vloggers, si Pastor Kimuloy at si Sara Duterte. Dahil i-eradicate, pupuksain nila lahat ng mga kritiko, haharasin, kakasuhan, at ito'y nangyayari ngayon. Ngayon yung mga pari na to, mga buwaka ng Genemes na yan, nagdadadakdak sila na yan, ganun pa rin. Yung tema ng kanilang mga drama na 125 confidential fund, plunder, chuchu-chuchu, pero tahimik ang mga putang inang ito sa kidnapping na ginawa ni Lisa Marcos ni Bangag Jr. Nangidnap ng 2 bata. Tahimik sila sa pagsisingot ng isang presidenteng authenticated bangag. Authenticated by the expert dito sa California. Tahimik kayo mga yawa kayo, kaya kayong mga Katoliko na katulad ko, wag na kayo magsimba dyan sa mga pari na yan, sino man yung mga nayupak na yan, dyan sa simbahan nila, wag na kayong magsimba. Dumiretso kayong magdasal sa Diyos. Dahil yung mga buwaka ng inang paring yan, mga demonyo yan, ang sinusunod nila ay ang impyerno. Why? Kung para sila sa inyo, 125 million pesos ipagpalagay na natin, pagbigyan na natin ang kanilang kahibangan. Nanilunok ni Sara yung 125 million for the heck. Pero tahimik ang mga buwaka ng Genemes sa 1 billion a day na flood control project na harap-harapang binaboy kayong lahat dyan sa Pilipinas na ipinagmalaki sa SONA, then the next 2 days, inanod kayo ng baha. And now, ito mga nayupak na pari na to, walang testamento o statement patungkol dito sa PhilHealth zero budget or zero subsidy na ang maaapektuhan dito ay buong sambayan ng Pilipino. 110 o more than that, 120 million Filipinos, well, minus yung medyo may pera-pera, di ba? Yung mga Pilipinong salat sa pera, mga Pilipinong walang kakayahang magbayad sa pribadong ospital, itong mga nayupak na pari ito, nakipag-connives sa kay Lisa Tanas, sa mga makakaluwang grupo para mag-file ng impeachment, pero tahimik sa ginagawa ni Marcos Jr. na panggigipit, tahimik sila sa pagpupoliticize, paggamit ng ayuda para bayaran ang mga tao, bayaran bilhin ang kanilang pagkatao sa halagang supposedly 10,000 pero 1,000, 1,500 na lang, 1,500 na lang ang napupunta dito sa mga ayuda, akap-akap ng mga nayupak na to kasi binubulsa ang bilyon-bilyong piso. Eto ba? Gusto nyo ba maging Katoliko o baka naman hindi pari yung mga yan? Baka sila ay talagang rebuilding grupo na nagpapanggap lamang na pari. Pero malupit ang nangyari dyan sa Alabang. Babalikan ko. At naririnig nyo ako, mga yawa kayo, kayong mga huwad committee, sooner or later, mabubura kayo sa mundo. I don't know, dahil napanaginipan ko yan, di ba? Na mabubura kayo. Kung sino man ang magbura sa inyo, burahin kayo na parang mga lamok na sipsip ng dugo ng bawat Pilipino. My God, mga palangga, nakakagalit. Bakit ngayon? Well, there's no actually na manawagan ako sa PNP chief dahil magkakasabwat sila. There's no point na manawagan ka sa AFP chief at sa PIDEA chief at sa NBI at sa DILG dahil magkakasabwat sila. Manawagan ka na tignan nyo to. Bakit tumawag yung Pulburon Lord kay Lisa Tanas
present doon, then nagpadala pa ng PSG si Lisa para proteksyonan according to our source. Wala na po. Sabi nga ni Dr. Tony Lichon kanina, di ba? Kailangan ang taong bayan mag-isip-isip kayo. You have to have courage to speak up. Dahil ito'y issue ninyo, yung PhilHealth, at itong ginagawa lahat. Di ba? Wala na po kayong pupuntahan na institusyon ng gobyerno. Lahat sila magkakasabwat. Sinabi nga ni Dr. Lichon kanina, tinanong ko siya, sabi ko, sa tingin mo ba, pag may interview tayo, hindi tayo pwede magwala ng katulad dito dahil we have to, baka magulat yung guest natin. Okay, anyway, sabi ni Dr. Lichon, sabi niya, last year, dinig niya doon sa Senate noong nagkaroon ng BICAM conference din, last year, doon sa 2024 budget, na inutusan ni Ralph Recto, sinabihan, okay, pangalan nito, si Erbosa, di ba? At yang si Ledesma, okay? Na sundin ang utos sa Malacanang. Sabi nga ni Doktor, sino ba mataas doon sa Malacanang? Eh di si Lisa Tanas at si Bangag, inutusan na yung 90 billion fund, ng supposed to be fund ng PhilHealth ay ilagay sa unprogrammed appropriation. Narinig niya mismo na doon, nakakalat na raw pala yan sa Twitter niya, nag-expose na siya, kaya nga may mga nakukuha din na pangharas, paninindak. Ito si Dr. Tony. So ang question dito, papayag na lang ba ang taong bayan na everyday ang bunganga, well, at least ang bunganga nila Dr. Lichon na hindi katulad ko, malumana yan everything, ang mga vloggers natin na araw-araw na nagsasalita laban sa kademonyohan ni Lisa Tanas ni Bangag Jr., eto na lang ba ang kayang gawin ng Pilipino na kayo ang naaapektuhan dito sa PhilHealth? Sinabi dun sa usapan namin kagabi, kanina na sobrang nakakaawa yung Pilipino, na mamatay na lang ang Pilipino, maaaring kamag-anak ninyo. Dahil unang-una, wala kayong pera, hindi kayo makapunta sa ospital. Dahil ninanakaw ang pera ninyo. Supposedly, dapat meron kayong benepisyo na kapag nagkaroon kayo ng bill, kung 1 milyon, kalahating milyon na lang, or mabawasan. Pero hindi nangyayari kasi binubulsa ng mga walang hiya. At sino yung walang hiya? Yung si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Yan ang nakikita ngayon. Ano gagawin nyo? Hindi ba kayo apektado? Harap-harapan na ayaw budgetan ang PhilHealth? Kasi kesyo may reserve funds pa. At kung anong ganitong mga palusot. Malinaw na ito ay paglabag ni Bangag Jr. sa batas. Ni Tambalos lahat sila. Kung yan ay patuloy nilang pipirmahan. Pero ngayon, ni Bangag Jr., kasi ngayon na-alarma sila dahil dumadami na tayo. Ito po ay hindi usapin ng Duterte supporters. Usapin ito ninyong mga Pilipino. Tignan mo sabi ka si Dr. Liachon, anong sabi niya? Naglingkod siya sa panahon ni Noynoy, nagtrabaho siya sa panahon ni Pangulong Duterte, nagtrabaho din siya sa panahon ni Bangag, pero 1 month lang siya. So, ibig sabihin, mga palangga, at based, kung titignan mo ang record niya, wala siyang record ng pagnanakaw. Wala, titignan ko bago ko siya in-interview. Ang meron siyang record, nag-expose siya ng mga kawalang hiyaan ng mga nasa gobyerno. At whether naglingkod siya, nagtrabaho siya panahon ni Noynoy, panahon Duterte, di ba nga, ang titignan natin yung kanyang idea, yung kanyang puso, bakit ba siya nagsasalta ng ganon? Di ba, kung tutusin, pwede na siya manahimik, di ba? Sabi nga niya, ano tawag yan, gusto niya,
mag-spend siya ng time niya hanggang sa tumanda siya para makita niya lumaki yung anak naman niya or apo niya, whatever. Di ba? Bakit siya magsusugal sa ganitong klaseng yung ginagawa niya katulad sa akin, 'di ba? Na pwede siyang ang tawag dito, pwede siyang gurgurin. Ngayon, mga kababayan, ano ang drama-drama ni Kuting? Narcos na tayo, sabi ni Grace. Okay? Mano lang idilat nyo ang mga mata ninyo. Yes. Okay? Sabi ni AK Fox, do some action about this po, House of Representatives of the Philippines, Supreme Court, PNP. Wala na tayong pag-asa. Wala nang pag-asa sa mga jutang Genemesian, AK Fox. Ang pag-asa natin ay kayo, taong bayan. Yun din ang sinabi ni Dr. kanina. At yun din ang sinasabi na wala na. Even mga Supreme Court justices, hindi lahat. Pero binabayaran na, minanipula yan ni Lisa Tanas, ni Martin Romualdez, ni Bangag. Diba? Tapos sasabihin ni Bangag, sasabihin niya doon sa mga, kahapon din yun yung kanyang interview. Ano sabi ni Bangag? Wait a minute. Ang sabi ni Bangag, mga kababayan, okay, yung patungkol doon sa, ito pala. Yung sinasabi niya, na magiging accessible daw siya. Tingnan natin. I think this one. Alright. Okay, ang sinasabi ni Bangag dito, nung i-interview siya ng media, ay parang sisikapin niyang maging, ito, sabi ng walang iya, na maging more accessible daw siya sa media. Okay, sabi dito, sabi niya, in government, we could not do our jobs if you're not there. And I think that goes both ways. At times, there are things you bring up to us na baka hindi namin nakikita, o baka hindi namin naramdaman, o baka hindi namin napag-isipan. And we should be looking at it. Alright? Sometimes, and I will admit to this, there is a tendency for us to try and structure the releases, the news, and the opinions, or the responses very, very closely. And that's because we don't want to get it wrong. However, I think there's still a space for us to be a little bit less structured. Let's start in the new year. We'll try to make things less structured. And I'll make myself more accessible to you. Anong less structured? Talagang mga kababayan, si Bangag, bago yan, magpa-interview dyan sa mga media, ay talagang nakastructure na kung ano yung sasabihin niya. Nagawa na ni Lisa Tanas kung ano lang ang sasabihin ni Bangag. At yung mga media na yan, takot yung mga yan, is either takot o bayad, na hindi ka pwedeng magtanong ng ganito, ng ganyan, or else tatanggalin ka sa trabaho. Kaya yung sinasabi ni Bangag Jr. na next new year, this coming year, 2025 ay maging accessible na siya sa media. Never ever siyang naging accessible sa media na makakapagtanong ang media na galing sa puso nila at sa utak nila. Alam nyo yan, kaya nga unang pinagawa ni Lisa dyan sa Malacanang ay magkaroon ng mga like the Goldenberg Mansion, yung pinakauna nating inulat, binigyan ng magandang trato ang media, may mga allowances and everything, may pakim-kim, kasi hawak sila sa liig ni Lisa Tanas. So yung sinasabi ni Bangag Jr. naging more accessible sa media, hindi yan totoo. Dahil si Marcos Jr. hindi yan nagpapa-interview nang walang script. Ba't ko alam yan? Ako mismo nag-interview sa kanya. Wala ni isa sa interview ko na walang script. Even si Sandro Marcos. Kaya hindi yan totoo. Dahil hindi makasagot si Marcos ng tama na galing sa utak niya. Dahil Bangag na yung utak niya.
Dahil authenticated bangag na nga siya eh. Kaya tignan nyo kapag ambush interview, di ba? Hindi niya alam ang sasabihin niya. Kapag ambush interview, dadaanin ka na lang sa tawa, I don't want to dignify that question, chuchu. Kasi hindi niya alam sagutin hanggat walang script. Lahat ng mga speech niya, may script. Ngayon, mga kababayan, ano ang gagawin ninyo? Gaya-gaya kay VP Sara, sabi ni Victoria Dale. Lahat ng nangyayari ngayon, yan, impeachment na kay Inday Sara is to destroy the Dutertes. Lalo na si Inday Sara dahil napakalakas. Mas taas ang trust rating ni Sara. Tignan mo, ligwak itong si Tambaloslos at saka si Bangag. At kung titignan nyo nga mga kababayan sa social media, sa mga comment section, talagang galit na galit ang tao kay Marcos Jr. Ito na lang yung OFW event nila na piling-pili yung mga OFW na sinasabi ang mga OFW ay bagong bayani. Nag-imbita lang, wala pa nga 200 yata ang inimbita doon eh. Tapos nakita ko, may nag-send pala sa akin, hindi ko na i-prepare. Ang pinakain sa Pansit Canton, puto and everything. Pero kapag mga oligarchs ang bisita, ang tataas, may mga matataas na cake, wine, and everything. Pero kayong mga OFW, pangkarinderya lang ang pagkain ninyo. I think nandito, may nag-send sa atin. Okay? Imagine nyo, ganun kayo tratuhin. I think nandito yun. Sino may nag-send nun kahapon eh. Tignan natin kung nandito. Ayan, ito, here. Ayan, oh. Kumbaga, wala namang problema ang pagkain. Lalo kung nagda-diet, may puto, may palabong, may 2 pirasong lumpia. Ayan, tignan natin. Ayan, oh. Nakita niya yan? O, yan. Yan sinend sa atin. Okay? Okay. Wala namang problema to eh. Kaso, ang trato sa OFW, yung iba, ano daw? Coffee break, Pansit Canton, tipid masyado. Pero kung makapag-concert, wagas, sabi ni Coffee Break, exactly. Kasi ang tingin nila sa inyo, pangkarinderya lang kayo. Alam niyo kung ako presidente? Yung mga oligarchs na yan yung pakakainin ko ng mga bituka na mga sira-sira na. Ang pakakainin ko ng masarap na pagkain kayo na mga OFW, ordinaryong citizen, yung hindi nyo pa nakain sa buhay ninyo, yun ang ipapakain ko sa inyo. Pero ito, dati ensimada, ngayon pansit luglog. O, di ba? At kaperasong puto, 2 lumpia. Nakita nyo, wala silang pagmamahal sa inyo. Maliban sa tira-tirang pagkain ang gusto nilang ipakain sa inyo. Diyan sa walang gutom Chuba Kitchen ni Lisa Tanas. At now, ito. Araw-araw po, ninanakaw nila ang pera ninyo. Pinapalabas, ina-arbor ang mga pulboronic lord. Wala pa rin kayong gagawin. Sabi ni Fatima Zara, pagkain ng aso. Bahala sila bangag dyan. Okay? Okay, sabi ni Dor Sandy, 1 maampo na lang mo, abot ilang boyong tuhod. Unlimited pulburon, sabi ni Arnold Gaston. Exactly. Agnes, pag hindi titigil sa kawalanghiyaan ng mafia ng gobyernong ito, baka matulad tayo, sa Syria. Kaya nga, wala nang pag-asa. Simula nung umupo si Bangag, ang issue natin, smuggling, wala. Meron ba kayong mga programang nakita para sa inyo? Kawawa talaga kayo. Tama ka dyan, Gold Stewart. Nung last November, nagbudbud ng ayuda dito sa Albay. Si Romualdez at ko, inipon-ipon yung mga distrito na senior citizen, halos magkanda gutom-gutom ang mga tao. Madaling araw, nandoon na nakapila, sabi ni Jacob. Tignan mo yung papahirap. Yung mga lolo't lola nyo, gaano kakawawa ang Pilipino. Gigising ako ng 3:00 ng madaling araw kasi pipila na ako doon sa mamimigay. Kung yan ay systematic, lahat yan ng mga pangalan ng mga nakalista dyan sa DSWD na mga poorest of the poor na tinatawag o indigent na lagi. Kung lahat po yan systematic, bibigyan ng card. Dahil uso na ngayon, card. Para lahat yan, kiklik mo na lang sa computer, nandoon na ang pera.
pera ni lolo't lola ninyo. Even yung social pension. Bibigyan ng card dahil high-tech naman na tayo ngayon. Pero gusto kayong pahirapan, gumising ng madaling araw, alas 3, alas 4 ng madaling araw, pipila kayo, nagmamakaawa kayo, gutom kayo, buti sana habang nakapila kayo, may nag-aabot ng tubig, ng lunch meal man lang, kaso wala. Ang iba sa inyo nahihimatay pa. Wala silang planong paalwanin ang buhay ninyo, mga kababayan. Kasi ang gusto nila ay forever kayong what? Forever kayong nagmamakaawa sa kanila at hero pa sila pag nabigyan, okay? Nabigyan kayo ng ayuda. Na akala mo pera nila. Eh hindi naman nila pera yan. Ano gagawin nyo ngayon? Wala. Ngayon, itong sinasabi dito ni Tambaloslos ngayon. May bago si Tambaloslos. Basahin muna natin. Sabi ng PCO, ano sabi niya? Best press is still good. Best press is still good performance. Sabi ni Chavez na isang ulupong. Ano sabi niya? Ni Chavez pagpatanggol kay Bangag. Sinabi kahapon ni Bangag Chavez na walang makakatalo sa good performance sa pagkuha ng best media mileage possible sa maingay na media landscape sa kasalukuyan na markado ng disinformation at fake news at naimpluwensya ng mga teknolohiya na karibal ng human intelligence. Julul. Itong si Chavez na to, nung inilabas ko ang authority to operate. Di ba? Yung sa PDEA Leaks. Ito siya ang nagtumawag sa Tribune kasi nirepost ng Tribune yung authority to di ba? Na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Kaya ang Tribune yan, bahag din ang buntot ng mga yan. Wala na yung media kasi tinatakot-takot. Tinatakot na kayo lahat. Ano sabi dito ni Chavez? Hindi iniikayat ni Chavez ang government communicators na maging makatotohanan sa paghatid ng mga mensahe sa pagbuo ng social media content sa mga kanilang ahensya. Sa kanyang pahayag, kauna-unahang parangal gawad ng kahusayan, may award pa pala, gawad ng kahusayan sa komunikasyong pampolitiko ng PCO sa kung saan guest speaker si Bangag Jr. Ito mga kadyutahan lang ito. Okay? Sabi niya pa, yes, that is true. Do good and tell well. But what is also undeniable is that telling well is predicated on doing good. Pahayag, sabi naman ito ni Ridaw, di Bukangkang. Alam no, itong si Ridaw at itong si Chavez, magkakasabwat ito sa disinformation.